Isa to sa pinakasumikat na smartphone last year kahit 2018 pa siya na-release. Ganyang katindi ang mga Apple products. And sa tingin nyo, sulit pa ba siyang gamitin ngayong 2024? Tara, talakayan natin to. Let's go! Yo, what's up guys? I'm Reldy Guzman. Welcome back again to my YouTube channel. So ngayon, pasensya na medyo matagal akong nawalan ng video. And ngayon, meron na naman tayong panibagong smartphone na re-review. And ito ngayon si iPhone XR na kahit magsi 6 years na ngayong taong to, is sobrang sulit pa rin. So ilang araw ko na siyang gamit and gusto ko lang ma-share sa inyo kung talaga bang sulit pa rin siya gamitin ngayong 2024. Huwag natin patagalin pa, pag-usapan na natin to. Okay, so quick specification lang, meron tong Apple A12 Bionic chip, 3GB RAM, pero guys, 3GB RAM to, sobrang pwede pa rin talaga siya pang gaming. Meron tong 6.1 inch IPS LCD display, meron siyang 12 megapixel main camera at 7 megapixel front camera. So kung may sabihin ako na downside dito is yung kanyang battery. Medyo mabilis na siyang malobat, pero again guys, no, kung papalitan nyo naman to ng panibagong battery na maganda is pwede to si iPhone XR kahit ngayon guys, dahil meron pa rin siyang support ng iOS 17. So para sa akin, no, sa taong to guys, hindi ka rin magsisi pag bumili ka nitong smartphone na to kung on a budget ka lang naman. Okay, sa mga hindi nakakaalam, itong si iPhone XR is 2018 pa to na release, and yes nga, magsi 6 years na siya ngayong taon to. So kasabayan niya sina iPhone XS at XS Max. So ito yung parang budget friendly na iPhone nung mga panahong yun. And turns out, no, ngayon mas sumikat pa tong si iPhone XR dahil talagang abot kaya na yung presyo ng ngayon, plus talagang, alam niyo yun, alinis lang yung design niya para sa akin, no, and para sa akin mas makunat yung battery nito compared kay iPhone XS. Sa build quality ng smartphone na to guys, kita nyo naman, sa kanan andito yung kanyang SIM tray, yung kanyang power on and off switch. Sa baba andito yung kanyang speaker grill at yung kanyang charging port. Sa kaliwa naman yung kanyang volume rocker at yung silent switch. At kita nyo naman guys, meron tong Corning Gorilla Glass protection both front and back. Ganun katindi itong si iPhone XR. At para sa akin, sobrang ganda ng design niya, ang linis lang tignan. At kita nyo naman guys, no, kahit talagang katagalan itong smartphone na to, ay para sa akin is napakaganda pa rin talaga nung kanyang design. Yun nga lang, expect nyo na may kakapalan nga yung kanyang mga bezels. Okay guys, so pagdating naman sa presyohan ng smartphone na to, alam nyo itong smartphone na to guys, isa ngayon mabibili nyo na lang ng 10 to 15,000. Yun nga lang, hindi ko lang sure kung may brand new pa, pero alam ko wala na talagang brand new nito eh. So kung ang presyo lang nito guys, lalo na kung 64GB, nasa 10 to 12,000 na lang yan. And para sa akin, no, kung bibili kayo nito ng second hand, i-check nyo maigi sa True Tools or magsama kayo ng marunong tumingin. And ito pang maganda dito kay iPhone XR guys, kaya naman talaga sumikat to sa mga Gen Z, kabataan, kasi ang dami rin niyang color. Meron tong black, white, red, color, blue. Ang dami niyang color na pagpipilian, no? And para sa akin, ang ganda tignan nung glass back niya. And ito yung pinaka-favorite ko na color, white, which is napakalinis lang tignan. So yun yung isa sa mga dahilan kung bakit talagang sikat na sikat tong si iPhone XR sa mga kabataan nga, dahil ang ganda ng mga colors niya. Sa display ng smartphone na to, meron siyang 6.1 inch liquid retina IPS LCD display. Ang kanyang resolution is 828 by 1792 pixels at meron siyang scratch resistant glass. And ang napansin ko dito guys, kahit naka LCD lang tong si iPhone XR, is maganda yung quality nitong si iPhone XR. Hindi oversaturated every time na nanonood ako ng video. So para sa akin, perfect lang yung mga colors nitong si iPhone XR pagdating sa display. Brightness naman, naabot siya ng 625 peak brightness. So since LCD lang siya guys, expect nyo na medyo may hirapan kayo pag outdoor, pero pag indoor guys is para sa akin okay na yung display ni iPhone XR. Okay, ang nagustuhan ko rin pala dito guys, meron tong IP67 water and dust resistant. Yun nga lang, pag napalitan na yung mga parts ng smartphone na to, or kunwari mabibili mo na lang to ng, baka mabili nyo ng refurbished, hindi ko lang sure guys ha, is malamang sa malamang is wala na yung IP rating dito. So make sure talaga pag bibili kayo ng mga smartphone is i-double check nyo maigi at i-check nyo talaga sa True Tools. Sa inyo pinaka the best sa akin guys pag bibili kayo ng second hand na iPhone. Okay, pagdating sa security nito guys, wala siyang fingerprint, so face unlock lang talaga siya. And para sa akin guys, yung kanyang face unlock is acceptable naman, medyo mabilis naman siya, no? Pero hindi naman ganung kabilisan. And yung kanyang haptic guys, ito yung kinatuwa ko dito. Sobrang ganda ng haptic niya, talagang maganda pa rin kumpara sa ibang mga mid-range Android smartphone. So pagdating sa haptic guys, approve sa akin tong si iPhone XR. Eto na guys, isa pang nagustuhan ko sa smartphone na to is yung kanyang speaker. Alam nyo, itong smartphone na to guys, kung mabibili mo lang to ng ganito kamura, para sa akin mas maganda yung speaker niya compared sa ibang mga Android or kahit mid-range na smartphone guys, iba talaga yung speaker nitong si iPhone XR. Tignan nyo, pero kayo pa rin ang humusga.
2019 pa guys magmula nung na-release tong smartphone na to. And sa tingin nyo, kaya niya pa bang makipagsabayan sa ibang mga smartphone ngayong taong to or kahit next year? At kung balak mo talagang bumili ng iPhone pero kung na budget ka lang, baka gusto mo munang panoorin itong review video na to. So tara, pag-usapan natin to. Nakita nyo na guys, ayun yung gusto ko sa kanya. Yung pangalawang speaker niya is nandito sa earpiece. Pero hindi ako nagsisi guys, sobrang ganda ng speaker niya, buong buo. At talagang maganda yung bass niya. Hindi kagaya sa ibang mga Android smartphone guys na malalakas yung speaker pero parang may kulang talaga eh. Hindi ko alam kung bakit. Pero pagdating dito sa iPhone, sobrang perfect para sa akin nung speaker niya. Okay, sa processor naman ng smartphone na to, meron tong Apple A12 Bionic chip. Hexa-core na siya at ang kanyang GPU is Apple GPU 4-core graphics. Ang kanyang OS is iOS 12 at upgradable up to iOS 17. And kung usapang gaming, napansin dito kay iPhone XR is kayang-kaya niya yung ibang mga games. Kahit nga naka-high graphics at naka-ultra graphics is kayang-kaya niya. Hindi ako nakakaramdam ng lag at frame drops. Ang isang problema ko lang talaga dito guys is talagang nag-iinit siya. So para sa akin no, kung naglaro kayo dito ng babad is pag naramdaman nyo na medyo nag-iinit siya guys is medyo pagpahingay nyo. Pero again, the rest guys, sobrang na-enjoy ko mag-game sa smartphone na to dahil napaka-smooth talaga pang gaming pa rin kahit ngayong taon na to. And kung talagang heavy gamer ka at on a budget ka, sobrang marirecommend ko rin tong si iPhone XR dahil pwede pa rin talaga siya pang gaming. Yun nga lang is kailangan mo tong gamitan ng phone cooler. And ito pang kinatawa ko guys, nung tinesting ko to sa Antutu benchmark, ang kanyang score is halos 580,000 plus. So talagang taob na taob yung ibang mga Android smartphone. Okay, so dumako naman tayo sa camera ng smartphone na to. Meron itong 12 megapixel main camera with OIS. Ang kanyang video recording is aabot ng 4K at 60 fps. Sa selfie camera naman meron itong 7 megapixel at ang kanyang recording sa front is 1080p at 60 fps. So kung usapang camera guys, ilang araw ko nang nagamit to at masasabi ko lang na talong-talo pa rin ni iPhone XR yung ibang mga Android smartphone. Kahit mid-range na Android smartphone, talong-talo niya pagdating sa camera. Ang ganda ng mga kuha niya, very detailed. Yun nga lang, napansin ko na medyo hirap siya pag low light. Pero kita nyo naman guys, very sharp pa rin at talagang maganda yung kanyang dynamic range. Kahit nga sa night mode is talagang detailed pa rin at ang gaganda ng mga kuha. Kahit sa selfie camera guys, maganda pa rin yung kuha niya kahit hindi mataas yung megapixel. Talagang masasabi ko na perfect tong camera ni iPhone XR. So yung video recording nito guys sa front facing is aabot ng 1080p 60 fps na para sa akin napaka-stable din niya. And din yung kanyang back camera naman is aabot ng 4K at 60 fps. Nakitang-kita nyo naman guys, malinaw pa rin naman at talagang stable din talaga yung mga kuha niya. So talagang kung mahilig kong gumawa ng content at for video talaga at pictures ang hanap mo sa smartphone is perfect din tong si iPhone XR. Okay, so pagdating naman sa connectivity ng smartphone to, alam naman natin na 4G lang itong si iPhone XR. So expect nyo na hindi siya ganun kabilisan pagdating sa mobile data usage. And pagdating naman sa kanyang Wi-Fi speeds, aabot din siya ng 5 GHz. So na-enjoy ko rin dito mag-Wi-Fi dahil kaya naman niya hanggang 5 GHz na connectivity pagdating sa Wi-Fi. And kung usapang social media browsing guys, alam ko naman na walang 120Hz itong si iPhone XR. So hanggang 60Hz lang talaga yung kanyang screen refresh rate. Pero sa totoo lang na-enjoy ko pa rin dito mag-scroll, mag-browsing dahil wala talagang lag itong smartphone na to. Yan ang maganda sa mga Apple devices. Kahit matagal na yung mga smartphone nila is talagang kita nyo naman smooth pa rin gamitin at hindi ako nakakaramdam ng lag. And kung ikaw naman yung tipo ng tao na hindi naman big deal yung mga mabibilis na refresh rate na yan at pang daily use mo lang naman talaga ang smartphone para sa'yo, is sobrang perfect pa rin itong si iPhone XR. Sa battery naman guys, meron itong 2,942 mAh capacity, 15 watts wired at wireless charging din. At yung kanyang battery is tumatagal na lang ng 8 to 9 hours at ang kanyang charging speed guys napakabagal, tumabot na ng 2 oras. Okay guys, overall alam nyo sa ilang araw na paggamit ko ng smartphone na to, ito lang napansin ko, kaya talagang hindi mo rin masisisi kung bakit medyo may pagka-pricey yung mga Apple and iPhone, no? Dahil kita nyo naman ito pa lang si iPhone XR, inuulit ko itong smartphone na to, 6 years na to, pero meron pa rin siyang iOS 17 and sa totoo lang hindi talaga ako nakakaramdam ng lag. Kahit 60Hz lang yung refresh rate ng screen nito, mas smooth pa to kaysa ibang mga Android na alam mo yung mga entry level na or mid-range na Android na may 120Hz pero minsan naglalag. Ito 60Hz lang pero ang smooth niya. Plus ito man nagustuhan ko yung camera nito, taob na taob yung ibang mga mid-range na Android smartphone. So overall no, ang talagang nagustuhan ko dito sa kanya is camera, yung kanyang smoothness at alam mo yun, meron pa rin OS support. Kung may downside man tong smartphone na to, siguro is yung battery lang. Battery lang talaga na pwede naman natin palitan yan ng magandang battery, no? Kung marunong tayong tumingin ng magandang battery. And then the rest, wala na akong masabi guys, sobrang sulit at sobrang approve 100% itong smartphone na to. At ayun lang guys, no, maraming salamat sa inyo lahat. Kung nagustuhan mo itong video na to, of course, give it a thumbs up. At syempre, huwag mong kakalimutan mag-subscribe. Peace!